Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroroon, ano man ang ating mga ginagawa, una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo na bubuhay at nakahari, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Mga kagabay, mayroong isang pamilya, mayaman sila, maganda ang hanapbuhay ng Ama, pinalad sila sa kanilang negosyo at may kaisa-isa silang anak na babae. Si lalaki pumapasok sa trabaho, kung walang trabaho sa kanyang mga barkada, kung ano-ano mga paglilibang, pag-aalib sa sarili. Si Mrs. dahil sa mayaman, kasama ang mga kababayan sa alta susyedad na katulad niya, nagmamadyong umaalis ng maaga, umuwi ng madaling araw, aalis, tulog ang anak, darating tulog pa ang anak, hindi alam kung ano. Isang araw napansin ng ina na malungkot ang kanyang anak. Malapit na noon ang graduation at ang kanyang kanyang anak ay magtapos sa grade 12. So, matamlay. At yun ang unang pagkakataon na ang ina ay hindi umuwi ng madaling araw. So sabi niya sa kanyang mga katulong, bakit nasaan si Adora, yung kanilang anak? Ay, Mrs. tulog pa po. Abay, alas 12 na ng tanghali. Tulog pa. Ganun ang nangyayari. Ma'am, si Adora, papasok daw sa school. Darating hating gabi, tulog, aalis. So dito, parang nabigla ang ina. Bakit anong nangyari? Ngayon, hinintay niyang magising ang kanyang anak. Baye, hapon na, nagising ka ng anak. Kaya, tinawag ng ina, "Anak, maaari ba mag-usap tayo?" Sabi ng anak, "Ay mabuti at nais mo na mag-usap tayo ngayon." So, pumasok sila sa silid ng anak, nag-usap sila. At tinanong ng ina ang anak kung ano ang kanyang pagkahanda sa kanyang graduation, kung ano-ano. Ang sabi ng anak, "Mabuti tatanong mo ako ngayon. Pero bakit ngayon mo na katanong ng ganito? Suspendido ako sa aming school at maaring ma-expelled ako, kaya hindi ako makagraduate. Hindi ako makapagtapos ng high school. Suspendido ako. Hindi ako pumapasok. At walang ibang masisisi kundi kayo ni Daddy at ikaw, Mami. Sapagkat hindi man na kayo nagtatanong kung ano ang aking kalagayan, kung ano. Kaya ano ang nangyari? Napapargada ako sa mga kaibigan nasa lansangan, napapargada ako sa hindi ayos ang mga pamumuhay. At nagkaroon ako ng relasyon sa isang tubo. Nabigla ang ina, napaiyak ang ina. At ang sabi ng ina, "Anak, hindi pa huli ang lahat. Makagraduate ka. Pupunta tayo sa presidente ng paaralan. Kausapin ko siya. Pag-usap tayo." Ang sabi ng anak, "Huwag ka nang mag-aksaya ng panahon, Mami, sapagkat huli na ang lahat. Hindi na natin maibalik ang nakaraan." Umiyak ang ina at sabi, "Anak, pagbigyan mo ako,
Patawarin mo ako sa aking mga nagawa. Pati si daddy mo pagsabihin ko. Magbago na kami. At madaling salita, ginawa ng ina ang lahat ng paraan upang maayos. Palibhasa ay mayaman, naayos kanila ng lahat. Ang anak, dahil sa mabait naman, ay sunod-sunod na lamang sa mga magulang. At mula noon, bago ka ng pagmumungay, nagiging masaya ang kanilang tahanan. Mga kagabay, maraming mga magulang, lalong-lalo na yung mga kuno naghahanap buhay ang mag-asawa para sa magandang kinabukasan ng mga anak, na hindi nagbibigay ng panahon o oras, tamang panahon, tamang oras sa kanilang mga anak at sa kanilang mga ginagawa. Nakapokus ang kanilang atensyon sa kanilang nagagawain sa labas ng tahanan. Mga kagabay, hindi tayo nagsisermon sa ating vlog na ito. Isinalaysay natin ang salaysay nito sapagkat marami sa ngayon ang mga pamilya na nakakalimutan na isang masaya, isang masagana, at isang matuwid na pamilya ay may panahon para sa isa't isa. May panahon ng mga magulang para sa anak, may panahon ang anak para sa mga magulang. Marami tayong nababasa tungkol sa mga bagay nito na hindi natin nakikita sa mga pamilya ngayon. Kaya ito ay ating panawagan. Gaano man tayo kayaman, gaano man tayo kahirap, kabahagi din natin at tungkulin natin yung mga magulang ang magbigay ng oras at panahon, tamang oras, tamang panahon para sa mga anak. Nangangailangan ang ating mga anak sa ating paggabay, mga magulang. Sapagkat higit na marami ang mga napasamang anak nang dahil sa kakulangan ng pagbigay ng panahon ng mga magulang sa anak. Sana tularan natin ang ulirang pamilya. Ang Sagrada Pamilya, si Jose, si Maria, at si Jesus. Huwag nating ipabaya sa mga katulong ang buong panahon sa pag-alaga sa ating mga anak. At yung mga mahirap na mga magulang, huwag nating idahilan na wala tayong panahon sa mga anak dahil sa paghahanap ng kanilang makakain at ng kanilang pagpasok sa paro. Balansehin natin mga magulang ang ating panahon. Balansihin natin ang ating oras. Alagaan natin ang mga anak katulad ng pag-alaga ni Jose at ni Maria kay Jesus. Napakagandang tularan ng Sagrada Pamilya. Hindi natin sinasabing ulirang pamilya ang pamilya ng inyong kagabay. Marami rin tayong pagkakamali. Marami rin tayong pagkakamali bilang isang ama. Kaya nga hindi ito isang humili. Hindi ito isang sermon, kundi ito isang paalala lamang. Isang paggagabay lamang. Sapagkat sa ngayon, higit yung mag-asawang mayayaman, may kaya, higit na nasa labas kaysa nasa loob ng tahanan. Hindi natin sinasabing unahin ang anak. Hindi. Ang sinasabi natin, balansihin ang hanap buhay at ang pag-alaga sa anak. Kung kahit na wala tayong gagawin sa bahay, alagaan natin ang ating mga anak. Ibigyan natin ang panahon ito sa ating mga anak. Hindi yung sa mga mayayaman pasyal dito, pasyal doon. Hindi natin alam kung saan natin gagamitin ang ating mga pira. Nakakalimutan natin ang katotohanan. A family that prays together, stays together. Magsama-sama ang buong pamilya upang maging maganda ang ating buhay.